Nilagdaan na ng kinatawan ng US at Pilipinas ang 10 taong Enhanced Defense Cooperation Agreement bago pa dumating si US President Barack Obama. Pinawi din ni Secretary Volter Gasmin ang pangamba ng mga kababayan natin nang sinabi niya na bagamat may access ang mga sundalong Amerikano, mananatiling tayo pa rin ang masusunod sa ating teritoryo. Para balita mo kami, Sweden Velado. Relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos mas pinaigting matapos formal na lagdaan nila Defense Secretary Volter Gasmin at US Ambassador to the Philippines Philip Goldberg ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA para mas mapalakas ang Mutual Defense Treaty sa pagitan ng dalawang bansa. Inaasahan na sa pamamagitan ng kasunduan, makakatuwang ng ating bansa ang Estados Unidos kaugnay ng tensyon sa China na may kinalaman sa territorial dispute sa West Philippine Sea, gayon din sa promotion ng modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines at humanitarian assistance and disaster response sa mga posibleng sakuna tulad ng Bagyong Yolanda. It will also support the shared goal of promoting the long-term modernization of the armed forces of the Philippines, and will help the AFP maintain and develop additional maritime security, maritime awareness, and humanitarian assistance and disaster relief capabilities. Binigyang diin ni Ambassador Goldberg na bagamat mas luluwag ang pagpasok ng US forces sa Pilipinas o ang increased rotational presence nito, nakapaloob sa kasunduan na hindi magtatayo ang US ng base militar sa bansa dahil ang kasunduan ay nakaangkla pa rin sa Philippine Constitution. And the understanding that the United States does not intend to establish a permanent military presence in the Philippines. Nakapaloob sa EDCA na ito ay epektibo hanggang 10 taon lamang, ngunit maaari namang i-renew depende sa kailangang suporta ng Pilipinas. Idinagdag naman ni Secretary Gasmin na bahagi ng EDCA ang paggawa ng joint training exercises tulad ng balikatan na gagawin sa susunod na linggo. Ayon kay Gasmin, ang hakbang na ito ay makakatulong upang mapalakas ang AFP. Weeks ago, U.S. Secretary of Defense Chuck Hagel and I had the opportunity to talk about the important role which the Enhanced Defense Cooperation Agreement would be playing in the furtherance of the review of our defense and military establishments. This agreement allows us to work on what is called for under the MDT, which is the development of individual and collective capacities. Samantala, ang kasunduan ay naisapinali nitong Sabado at Linggo at itinakdang malagdaan ngayong umaga bago dumating si US President Barack Obama para sa kanyang opisyal na pagbisita sa Pilipinas ngayong araw. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Sweden Velado.